Okay, part 2 po. Create another design similar to number 1 but this time use 10 cylinders. Follow all the same instructions from number 1. Proceed tayo sa Fast Fluid Sim. Mali. Ayan. And explain ko lang ang pinakaunang displacement step diagram dahil mas madali itong maintindihan. So, cylinder A, pagka pinindot natin yung push button or automatic push button, so mag-activate na siya. Dito magsisimula ang mga sequence. So, tumaas ang A or nag-extend ng A. Once na full extended na ang A, saka mag-extend naman ang B. Ganun din sa C, D, E, F, G, H, I, J. Ito yung mga point, yung taas, point, ay yung point ng naka-fully extend na yung cylinder. Then, since ang pinaka-last AJ, so once na mag-extend siya, magre-retract naman siya para ma-follow yung sequence. Then, pagbalik niya, saka pa lang babalik ang I, then H, then G, then F, E, D, C, B, A. So, ayun po yung displacement step diagram ng sequence na same sequence ng A plus B plus B minus A minus na merong 10 cylinder. So, start naman po. Then, kagaya po nung una, may main power control. Kasi sinundan ko po yung nasa module, then emergency stop button, then manual at saka automatic push button. Manual, ganun pa din, push button po. Ang automatic naman is naka-read switch. Read push button, yan. Una manual, pagka nag-activate yun, retract. Okay. Then, ang explanation naman po niyan is kung paano ay, una, pagka-press ng manual is mag-activate ang K2, which is ang K2, i-activate ang relay na K3, which is nandito. So, yung K3 ang magpapanimula ng pag-extend. Which is pagka-extend naman is papasa naman yung activation or yung naka-activate na magnetic sensor sa ang mag-activate sa sunod na cylinder ay yung kung saan nag-extend yung huling cylinder which is sa A+. So once na mag-activate ang A+, ma-activate naman ang cylinder B. Pagka nag-activate ang B+, ma-activate ang cylinder C, then D, E, F, G, H, I, J. Then once na ma-hit yung pinaka-extended point or pinaka-extension ng cylinder J, saka naman ito babalik. Then, para bumalik siya, ma-activate natin yung 10M2 is gamitin natin yung relay na K14 which is yung magiging mag-activate pagka na-reach or na-hit yung J+. So, kung na-activate siya, para mapanatiling buhay pa rin ang K14 is kailangan natin i-latch siya. Pagka ni-latch to, fully energized or mare-retain yung pagiging active ng K14, hindi magpapabalik-balik yung cylinder J para magdire-diretso itong pag-retract. Then once na ma-hit yung J-, para hindi magkatalo-talo ang nag-activate nung una dito sa mga A+, B+, or yung pag-extend ng mga unang cylinder, or pag-extend ng mga cylinder is nilagyan natin siya ng brake switch para hindi siya mag-activate, mag-retract yung mga cylinder.
Then, para naman maulit-ulit yung uh, yung sequence is ginawan ko naman siya ng brake switch. Tama ba? Brake switch dito sa magnetic proximity sensor ng J+. Meron ditong K3 na magpuputol ng connection dito sa K14, which is yung K14 is nakakonekta siya sa K15 and yung K15 sa K16, K16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 23. Ayan. Para once na pindot ko ulit yung K2 which will activate K3 is makakancel yung connection ng itong J+, para once na wala yung connection nun, since magkakakonekta sila, mawawala yung latch, mawawala yung pag-activate or yung activate ng mga solenoids na nagre-retract. So pagka pinindot ko itong manual, yun. Pinindot ko yung manual, nawala, namatay yung connection, gawa nitong K3. Yung connection dito is magkakakonect sila. So once na maputol lang itong connection, so mamamatay na silang lahat or yung naka-activate ng current. Then, tapos ito naman sa automatic. Retract. Hindi yun! Tama na yan. Emergency stop. Okay.